Isa na naman katanungan ang ating sasagutin ngayon mula sa ating isa sa Filipino senior citizen. Hinggil nga po dito sa DSWD Social Pension. Ang tanong, kung ang barangay captain ba or barangay official ang pipili kung sino ang makakasali dito sa social pension. Yan ang ating pag-uusapan. Panoorin hanggang sa dulo sapagkat para malaman nyo ang inyong karapatan, mga Filipino senior citizen. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? So eto na, ating sasagutin po ang isa na namang katanungan mula po ito sa comment section ng ating video. Actually kahapon lang to mga ka-vlogs. Single nga po dito sa DSWD Social Pension kung saan tinatanong po kung ang barangay captain po ba ang siyang pipili kung sino ang makakasali sa DSWD Social Pension. Bago natin yan sasagutin at bago natin ibibigay ang kabuuan na detalye, ay inanyayahan ko muna kayong i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel o di kaya'y hindi pa kayo nakasubscribe. So mabalik tayo dito sa DSWD Social Pension sapagkat kahapon po, no? Actually, ito po ay isang katanungan ng ating isang Filipino senior citizen sa video natin kahapon. Hinggil nga po sa social pension. No, ang tanong niya mula ito kay Ma'am Gracias Claro Miano. Ayan, taga saan po ba kayo ma'am? Kasi ang tanong niya, kung yung mag-a-apply ng DSWD Social Pension, no, sa barangay or sa Senior Citizen Office, I think sa OSCA ito, no, ay ang barangay chairman ba or barangay captain yung mamimili kung sino yung ipapasok, no, kung sino ang makakasali, yun yung tanong niya. Okay, so unang-una po, Ma'am Gracia Claro Miano. No, unang-una po, balikan natin kung ano po yung definition ng DSWD Social Pension. No, ayon po sa DSWD Social Pension criteria, no, ito po ay para or inilaan sa mga Filipino senior citizen na kabilang sa indigent. No? Ulitin ko, indigent Filipino senior citizen. Ano nga po ba itong indigent? Ibig sabihin ng indigent, no, ang definition po ng pagiging indigent senior citizen, no, ng DSWD, ito po yung silang walang trabaho. No, unang-una, walang trabaho, no? Pangalawa, wala po silang source of income. Ibig sabihin, walang negosyo, walang mapagkukunan na kita para sa buwan ng kita, no, para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Pangatlo, sila po yung may kapansanan, ano, may mga sakit, no, yung mga disabled natin na mga senior citizen plus mayroong sakit, and then sila po yung walang pambili ng gamot, walang pambili ng maintenance sa gamot, no, walang nagbibigay na tulong, walang nagbibigay na pera, no, mula sa kanilang mga anak or kapamilya. So yun po yung definition ng indigent senior citizen. Yun po yung criteria, malinaw na malinaw po yun. Uulitin ko, no, wala pong sinasabi sa criteria ng DSWD na ang barangay chairman ang mamimili kung sino ang ipapasok or makakasali. Kundi basta meron ka doon sa nabanggit ko, kahit isa lang, no, yung may sakit, may kapansanan, walang trabaho, walang source of income,
walang nagbibigay na suporta, walang nag-aabot ng pera, no? Mula sa kapamilya, mga anak. Ayan, pwede kayong makasali, no? Pasok kayo sa criteria sa DSWD Social Pension. Kung pasok po kayo doon, ang tanong, saan po kayo mag-a-apply? No, ang una niyong approach ay mag-a-apply kayo dyan sa inyong barangay. Kasi merong mga barangay senior citizen organization, mga ka-vlogs, na per barangay meron talaga yan siya. So, ang mga barangay senior citizen organization, under yan siya ni OSCA, or the Office of the Senior Citizen Affairs, na nasa LGU nyo. And then si OSCA naman is under ng DSWD Field Office, kung saan po kayong LGU or city or province na kabilang, mga ka-vlogs. So, ang una nyo talagang gagawin, no, unang hakbang ay mag-apply kayo sa Barangay Senior Citizen Office Organization. And then, yung Barangay Senior Citizen Organization nyo, ay yung aplikasyon nyo, ipapasa po yon sa OSCA. And then sa OSCA, ipapasa sa DSWD. Kasi, magkakaroon pa yan siya ng evaluation, no? Si DSWD po ay magkakaroon ng evaluation kung talagang pasok po kayo sa criteria nila, yung sinasabi natin kanina na mahirap, indigent, no? May sakit, may kapansanan, walang source of income, wala nag-aabot ng pera, no, mula sa pamilya. So, kung pasok po kayo doon ay magkakaroon po ng notifikasyon ang DSWD na kayo ay kasali na sa susunod na payout, no? Yun po yung proseso niyan, mga ka-vlogs. Pero alalahanin niyo, meron din mga cases na halimbawa sa isang barangay or sa barangay niyo ay puno na ng slot, no? Ibig sabihin, hindi pa pwedeng tumanggap ng or magpapasok ng DSWD Social Pension Beneficiary kasi puno pa yung slot. Meron kasi mga barangay na aantayin pa kung sino yung mawala, no? Yung sino yung matanggal or mawala sa makabilang buhay na senior citizen bago papalitan. Merong mga ganong mga cases, mga ka-vlogs. So, kayong magtaka na ganyan sapagkat depende kasi yan sa budget allocation per barangay. So, merong mga ganon. But usually, yun talaga yung proseso ng pag-apply ng DSWD Social Pension. Pero, sa katanungan po ni Ma'am Gracias Claro Miano, ayan. So, hindi po dapat yan pinakikialaman. So, walang partisipasyon ang barangay captain na mamili kung sino man sa kanyang mga constituents, kung sino man sa kanyang nasasakupan ang mapasali sa DSWD Social Pension. So, wala siyang kapangyarihan na gawin iyon sapagkat hindi po yan itinakda sa IRR or Implementing Rules and Regulation ng DSWD Social Pension Program. Tanging ang DSWD lamang ang mag-i-evaluate at mag-i-decide kung sino ang karapat-dapat na benepisyaryo dito sa DSWD Social Pension. Ang tanging magagawa lamang ng barangay captain or barangay officials ay mag-endorso. Yun po yung magagawa nila, no? Pwede nilang i-endorse, pwede nilang tulungan yung indigent senior citizen na mag-apply, mag-apila sa kanilang aplikasyon, no? Pwedeng tumulong yung barangay officials or barangay captain na mag-certify, no? Patunayan na talagang indigent yung isang senior citizen na nag-apply sa DSWD Social Pension. Pwede po yun, pero hindi sila sila talaga yung mamimili, no? Labag po yun sa IRR dito sa DSWD Social Pension. So, sana'y malinaw po yan, Ma'am Gracias Claro Miano, no? Kung taga saan po kayo, i-komento nyo na sa comment section na nasa baba. And kung meron kayong mga karanasan na ganoon, no? Kung ang inyong mga barangay officials, particular ang mga barangay captain nyo, na nangingialam kung sino yung ipapasok sa social pension, no? Kasi meron talagang mga cases na hindi naman qualified, no? Hindi pasok sa criteria. May kaya sa buhay, may nagbibigay naman na mga anak,
for monthly source of income, no? May nag-aabot, no? In short, may kaya talaga. Pero, nakakasali pa rin dito sa DSWD Social Pension. Yung mga ganyan, pwede nyo po yung i-report, no? Lalong-lalo pa kung nangingialam talaga yung inyong barangay officials, pwede kayong mag-file ng complaint sa OSCA and sa DSWD. Ako talaga, I suggest na didiretso na kayo sa DSWD field office sapagkat doon kasi walang bias, no? Kasi minsan kasi sa OSCA nahahaluan ng politika, no? Minsan sa mga barangay, o hindi lang minsan, kadalasan mga senior citizen organization sa barangay ay hawak po ng mga barangay officials, no? May politika na sangkot, no, sa bawat desisyon, no, lalong-lalo pa pag ayuda na sa mga senior citizen ay binabawasan, no? Hindi na buo na halaga yung nakukuha ng senior citizen, gaya po sa ating sender kahapon, no, sa isang video natin na sa halip na 6,000 naging 2,000 na lang. Just imagine na saan na yung remaining na 4,000. Talagang mayroong politika sa barangay and even sa OSCA, sa LGU. Kaya mas mabuti kung meron kayong mga complaint, kung meron kayong mga reklamo hinggil nga po sa pangingialam ng inyong mga barangay officials or hindi po pasok sa kriteriya ng DSWD Social Pension pero nakasali, pwede nyong idulog, ireklamo, mag-file ng complaint sa DSWD field office na nasa inyong city or municipality or nasa province nyo, mga kablog. So sana yung naging malinaw po ang ating diskusyon ngayon na talagang ang barangay officials, ang barangay captain ay hindi dapat nangingialam, walang kapangyarihan na mamili kung sino ang pwedeng makasali, makasama, maging benepisyaryo sa DSWD Social Pension. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, ayan po ang ating super thanks button na nasa baba. Pakipindot lamang, mga ka-vlogs, and sa mga nais maging miyembro sa aking channel, abay, pwede, marami tayong mga perks. Pindutin nyo lamang po yung join button na nasa baba pa rin. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano ay nabigyan tayo ng pagkaunawa, nabigyan tayo ng gabay at napaalalahanan tayo sa ating mga karapatan bilang mga Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kaligtaan na i-turn on yung notification bell, ilagay niyo po sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to. At kung meron ka pang mga katanungan, maaari niyo i-komento sa comment section na nasa baba. And maaari niyo din akong i-message sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. And paki-follow na din po yung official Facebook page na yan, mga ka-vlogs. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.